Kung sa tingin ninyo ang pagtuntong sa edad na atinfeng ay nanggahulugan ng pagsuko sa inyong lakas sigla o pagiging malapit sa inyong kabiyak, kayo po ay nalinlang. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda, kundi kung gaano karaming mabubuting ginoang nakumbinsi na normal lang ang pagina, na inaasahan na ang pagod, na ang malamig na kama at pagod na katawan ay bahagi lamang pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon para may balik ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong sigla sa kwarto ay nasa inyong kusina lamang. Isang kutsarita lamang ang simpleng timplang ang luya ang nakbabago na sa buhay nga makalalakihan sa kanilang ika-60, ika-70 at kahit pa ika-80 na taong gulang. Ako po si Dr. Angela Mendoza. Mahigit 30 taon na akong espesyalista sa kalusugan ng nga lalaki. Ginagabayan ang manakatatandang Ginoo sa kanilang mapinakapersonal at tahimik na laban sa buhay. At sa lahat ng panahong iyon, natutunan ko ito. Ang pahina ng kakayahan ay hindi tiyak na mangyayari. Ito ay maaring maibalik kung naunawaan ninyo ang inyong katawan. At heto ang nakapagtataka. Ang pinakamabisang lunas na natuklasan ko ay hindi nakmumula sa bote ngamot na may reseta. Nakmumula ito sa tatlong natural na sangkap, luya, lemon, at pulot pukyutan, na pinaksama sa paraang gumigising sa daloy ng dugo, nakbibigay enerhiya sa inyong sistema at nagpapanumbalik na silbi sa mabahaging pinakamahalaga. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ng hagbang-hagbang kung paano gumagana ang timplang luya na ito, bakit ito napakabisa para sa sirkulasyon at tatak, at kung paano ito ihanda at gamitin araw-araw, at kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, isisiwalat ko ang pinakamalaking pagkakamalinga, karamihan sa mga lalaki na humahadlang. Sa mga benepisyo nito nang hindi man lang nila nalalaman, bago tayo magsimula. Kung seryoso kayo sa pagpapanumbalik ng inyong enerhiya, sirkulasyon, at kumpiyansa habang tumatanda, hinihikayat ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang tip na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, ay type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas masusuportahan ang inyong paglalakbay tungo sa pangmatagalang sigla. Ngayong narito na kayo, simulan natin sa isang bagay na kadalasang hindi napapansin ng lalaki ngunit hindi dapat balewalain ang daloy ng dugo. Dahil ang katotohanan, pagkatapos ng edad na 10, ang inyong sirkulasyon ay nagsisimulang bumagal at kapag nangyari iyan, bawat bahagi ng inyong kalusugan ay apektado mula sa antas ng inyong enerhiya sa umaga hanggang sa inyong kakayahan at kumpiyansa sa gabi. Kaya bago pa man tayo maghalo ng kahit isang patang luya, mahalagang maunawaan ninyo kung bakit ang pagpapabuti nga, daloy nga dugo ang una at pinakakritikal na hakbang sa pagpapanumbalik nga inyong lakas, tatak at sigla anuman ang inyong edad. Una, bakit mas mahalaga ang daloy nga dugo paglampas nga 60? Kapag nakaupo ako sa harap nga, lalaking nasa kanilang ika-60, ika-70, at ika-80 taong gulang mabubuting Ginoo, mga amang may pagmamalaki madalas kong nakikita ang parehong tahimik na pag-alala sa kanilang mamata. Hindi lang sila nag-aalala sa pagkawala ng lakas o tatak. Natatakot silang nawawala ang isang bahagi ng kanilang pagkatao. Nakakarinig akong nga bagay tulad ng Dok, parang hindi na ako ang dati. O dati, gigising akong handang harapin ang araw. Pero ngayon, pagod na ako bago pa man mag-almusal. At madalas, iniisip nila na bahagi lang itong pagtanda. Ngunit ang sinasabi ko sa kanila at ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay ito, maaring baguhin ng edad ang katawan, ngunit hindi nito kailangang nakawin ang inyong sigla. Ang tunay na isyu para sa karamihan ng lalaki ay hindi lang mababang enerhiya o kawalan ng gana. Ito ay mahinang daloy ng dugo. Ang dugo ay buhay. Nakdadala ito oxygen, sustansya, hormones, at enerhiya sa bawat organ, bawat kalamnan, bawat himay-may ng laman, kabilang na ang responsible para sa pagiging malapit at kumpiyansa. At habang kayo ay tumatanda, ang inyong nga daluyang ng dugo ay nawawalan ng pagkaelastiko, bumabagal ang inyong sirkulasyon, at nang hindi ninyo namamalayan, nagsisimula kayong makaramdam ng panlalamig, panghihina, mas madaling mapagod, at hindi na gaanong tumutugon sa mga paraang nakakadismaya,
kahit pa nakakahiya. Mari ninyo itong isisi sa paktanda, ngunit gusto kong makita ninyo ito sa ibang paraan. Gusto kong makita ninyo ito bilang isang mensahe mula sa inyong katawan, isang senyales na oras na para mas alagaan ang makina na nagpapagana sa lahat. Dahil sa sandaling mapabuti natin ang sirkulasyon, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Nagsisimulang makaramdam ang malalaki na mas gising sa umaga. Napapansin nila ang pagbabalik na natural na pagnanasa kahit na ang biglaang pagnanais. Naglalakad sila ng may higit na layunin. Nagiging mas malusok ang kanilang balat, tumatalas ang kanilang pag-isip, at sinisimulan nilang bawiin ang kumpiyansang akala nila ay tuluyan ng nawala. Para itong panonot sa isang taong unti-unting nabubuhay muli, isang hakbang sa bawat pagkakataon. At heto ang pinakamagandang bahagi. Ang pagpapabuting daloing dugo ay hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o mamahaling gamot. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang pampalakas ng sirkulasyon ay ganap na natural, na ugat sa mga halaman, mineral, at manggalunas na subok ng panahon na ginamit ng ating mga ninuno bago paman umiral ang modernong medisina. Dito pumapasok ang luya. Ang luya ay hindi lamang isang pampalasa sa inyong kusina. Ito ay isang powerhouse na nakpapagana ng sirkulasyon, nakpapabawas ng pamamaga, at gumigaising sa enerhiya na maring sumuporta sa inyong katawan mula sa loob palabas. Ngunit dito nagiging interesante, hindi sapat ang luya lamang. Ang kung ano ang isinasama ninyo rito at kung paano ninyo ito inihahanda ang nagtatakda kung magagamit ba ang inyong katawan ang buong potensyal nito. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nagpapabago sa timplang luya na ito para maging natatanging epektibo at kung bakit ang isang kutsarita lamang sa isang araw ay maaring ang pagbabagong hinihintay ninyo. Huwag itong palampasin. Pangalawa, ang kapangyarihan ng luya, ang natural na pampalakas ng daloying dugo. Naalala ko pa ang unang beses na bumalik sa akin ang isang pasyente matapos subukan ang timplangang luya na inirekomenda ko. Siya ay 76 taong gulang, tahimik at nag-alinlangan noong una. Hindi siya gaanong umasa, marahil isang kaunting dagdag sa enerhiya, marahil kaunting init. Ngunit ang sinabi niya sa akin makalipas ang ilang linggo ay tumatak sa akin. Dok, sabi niya, pakiramdam ko may bumalik na switch sa loob ko. Mas mahimbing ang tulog ko, mas malakas ako pagising, at napansin ng asawa ko bago ko paman mapansin. Doon ko nalaman na ang luya ay hindi lamang nakakatulong, ito ay nakpapabago. Ang luya ay ginamit na sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na medisina, ngunit karamihan sa mga tao ngayon ay tinitingnan lamang ito bilang sangkap sa kusina. Hindi nila namamalayan na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng kalikasan para sa mga lalaking higit sa 60. Naglalaman itong isang bioactive compound na tinatawag na gingerol na napatunayang nagpapasigla ng sirkulasyon, nagbubukas ng gadaluyan ng dugo, at nagbabawas ng uring panloop na pamamaga na dahan-dahang nananakaw ng inyong enerhiya, pagkilos, at pagiging malapit. Ang luya ay hindi tinatakpan ang mga problema, sinusuportahan nito ang kakayahan ng inyong katawan na ibalik ang balanse. Kapag bumuti ang sirkulasyon, ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas malaya sa inyong makalamnan, sa inyong utak, sa inyong balat, at sa inyong mapinakapersonal na bahagi. Doon ninyo mapapansin ang pagkakaiba. Mararamdaman ninyong mas mainit, mas alisto, hindi na gaanong madaling mapagod, at ang inyong mareaksyon ay mas matalas, mas natural. At ang pinakamagandang bahagi, ang luya ay dahan-dahan gumagana. Hindi ito bumibigla sa inyong sistema tulad ng kapaina o masintetikong pampasigla. Sa halip, pinalalakas kayo nito ng paunti-unti, araw-araw tulad ng dahan-dahang pagbabalik ng taksibol pagkatapos ng mahabang taglamig. Ang nakakatuwa pa, ang luya ay nakakatulong sa higit pa sa daloy ng dugo. Sinusuportahan nito ang malusok na panunaw, pinapawi ang pananakit ngang kasukasuan, binabalanse ang asukal sa dugo, at maari pang bawasan ang brain fog na kinakaharap ngang maraming nakatatan ng lalaki. Hindi nakapagtataka na tinawag ito nga sinaunang manggagamot na ugat ng isang lalaki at ngayon mayroon tayong siyensya para patunayan ito. Kinukumpirma nga mapag-aral na ang regular na pag-inom ng luya ay maaring makatulong na mapalakas ang produksyon ng nitric oxide
Isang molekula na mahalaga para sa pagkamit at pagpapanatiling ang katigasan sa panahon ng intimasya. Kapag bumaba ang antas ng nitric oxide, bumababa rin ang kakayahan. Ngunit kapag tumaas ito, tumataas din ang inyong kumpiyansa. Gayunpaman, ang luya ay isang bahagi lamang ng palaisipan. Kung gagamitin ng mag-isa, nakahatid ito nga benepisyo, ngunit kapag isinama sa ilang piling sangkap, ito ay nagiging isang bagay na higit na mas mabisa. Ang sinergi na nalilikha kapag ang luya ay mayos na inihalos sa lemon, pulot, pukyutan at isang nakakagulat na sangkap na hindi napapansin ngang karamihan sa mga lalaki ay naglalabas mga epekto na higit pa sa kayang gawin ngang bawat isa sa kanila ng mag-isa. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga sangkap na iyon at kung paano sila natutulungan upang bigyan kayo ng pangmatagalang, natural na lakas kung saan ninyo ito pinakakailangan. Patuloy na manot, dito na magiging kapanapanabik. Pangatlo, ang formulang ang timplang ang luya. Ano ang kailangan ninyo? Sa palipas ng mga taon, sinubukan ko ang hindi mabilang na kombinasyon ng mahalamang gamot, saa, at natural na lunas sa aking mga nakatatandang pasyente. Ang ilan ay bahagyang nakatulong, ang iba ay walang tunay na pagbabago, ngunit ang partikular na formulang, itong simpleng timplang luya ay isa sa iilan na palaging nagugulat sa akin sa kung gaano ito kabisa. Ang pinakagusto ko rito ay madali lang itong gawin. Walang tableta, walang magagarang kagamitan, walang mahirap hanaping sangkap. 5 bagay lamang, lahat natural, lahat abot kaya, at karamihan ay malamang nasa inyong kusina na ngayon. Narito ang kakailanganin ninyo: sariwang luya, isang lemon, purong pulot pukyutan, raw hane, pasas, at malinis na tubig. Iyon lang. Ngunit huwag ninyong maliitin ang pagiging simple nito. Bawat isa sa masangkap na ito ay may tiyak na layunin. At kapag pinagsama, bumubuo silang isang malakas na synergy na sumusuporta sa daloyng dugo, enerhiya at mood, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Ito ay hindi lamang isang feel-good na saa. Ito ay isang pang-araw-araw na kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng siglang inyong katawan mula sa lupalabas. Ang luya, siyempre ang bida. Pinapasigla nito ang sirkulasyon, pinapawi ang pamamaga, at itinataguyod ang kalusugan ng madaluyan ng dugo. Ngunit kung walang tamang makasama, ang mabenepisyo nito ay maaring makulang. Dito pumapasok ang lemon, parehong ang katas at ang balat nito. Ang balat zest ay naglalaman ngamga essential oil na nagpapalakas ang metabolismo at nagpapabuti ang pagsipsip. Habang ang katas ay nagbibigay ng vitamina C at tumutulong linisin ang sistema. Pagkatapos, nariyan ang purong pulot pukyutan. Hindi lamang para sa tamis, kundi para sa suporta nito sa immune system at kakayahang pakinisin ang matapang na lasa ng luya at lemon. Nabibigay din ito sa inyo ng tuloy-tuloy na supply natural na enerhiya ng walang biglang pabagsak. Ngayon, heto ang sorpresa na hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Pasas. Pasas. Kapag dahan-dahang pinakuluan sa tubig, naglalabas itong natural na asukal, potassium, iron at mga plant compound na tumutulong na magpalusok sa dugo at sumuporta sa malusok na presyon. Nabibigay din itong yaman at linamnam sa inumin na ginagawang mas madaling higupin at namnamin. Hindi ninyo kailangang maging isang chef para gawin ito. Tumatagal lamang itong 10 minuto at kapag nasanay na kayo, nagiging isang nakakaginhawang ritual, isang bagay na inaabangan ninyo. Mayroong malalim na kasiyahan sa paghahanda ng isang bagay gamit ang inyong sariling. Magkamay na alam ninyong tumutulong sa pagpapagaling at pagpapanumbalik ng inyong katawan. At ang pinakamaganda, ginagawa ninyo ito ng walang kemikal, walang side effects, at hindi isinusuko ang inyong kapangyarihan sa isang botika. Ngunit ngayong alam na ninyo kung ano ang masangkap, oras na para malaman kung paano ito pagsasama-samahin. Dahil kung paano ninyo inihahanda ang timplang ito ay maaring makdulot ng malaking pagkakaiba. At iyan mismo ang ipapakita ko sa susunod. Huwag itong laktawan dahil ang isang maling hakbang ay maaring mag-alis sa inyo nga, resulta na nararapat para sa inyo. Pangapat,
Bakit mahalaga ang bawat sangkap at paano ito gumagana? Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa malalaki pagdating sa natural na lunas ay ang pagtrato sa mga ito na parang masangkap na basta na lang inihahagi sa isang blender. Ngunit hindi ganun gumagana ang katawan at ganun din ang tunay na pagaling. Bawat bahagi ng timplang ng luya na ito ay pinili hindi lang dahil ito ay natural o tradisyonal, kundi dahil mayroon itong natatanging layunin. Kapag ginamit ng makakasama ang masangkap na ito, ay lumilihang nga isang bagay na mas malakas pa kaysa sa kabuuan ng kanilang mabahagi. At ang pagunawa kung bakit sila gumagana ay nagbibigay sa inyo ngang pakiramdam ngang pagmamayari sa inyong kalusugan na hindi may bibigay ngang anumang tableta. Magsimula tayo sa luya. Ito ay hindi lamang isang pampainit na ugat, ito ay isang biological na mensahero. Ang gingrol, ang aktibong kompanito, ay nagpapasigla ngang sirkulasyon sa pamamagitan ng dandang pagre-relax sa madaluyan ng dugo at pagpapabuti ng kanilang pagkaelastiko. Ibig sabihin, mas maraming dugo, mas maraming oxygen, at mas maraming sustansya ang nadadala kung saan ito kailangan ng inyong katawan, sa inyong utak man, sa inyong mga kalamnan, o sa inyong nga intimate na bahagi. Pinapagagalaw muling luya ang nga bagay-bagay ng walang matinding epekto. Sunod ay ang lemon at hindi lang ang katas. Ang balat zest na karaniwang itinatapon ng mataw ay puno ng mga essential oil na nagpapasigla sa inyong metabolismo at tumutulong sa inyong katawan na mas mahusay na sipsipin ng mga sustansya sa luya. Ang katas mismo ay mayaman sa vitamina C na sumusuporta sa kalusugan ng immune system at tumutulong na bawasan ang oxidative stress, isang bagay na nakpapabilis ng pagtanda ng higit sa inaakala nga marami. Makasama, ang balat at katas ay nagbibigay liwanag sa lasa at nagpapalakas sa epektong buong timpla. Ang purong pulot pukyutan ay higit pa sa pampatamis. Nadadala ito nga natural na enzyme, antioxidant at banayat na asukal na nagbibigay enerhiya sa inyong katawan nang hindi binibigla ang inyong sistema para sa maraming nakatatandang lalaki lalo na sa mga nahihirapan sa pagbabago-bago nga asukal sa dugo o mababang enerhiya. Ang pulot pukyutan ay nag-along balanseng at tuloy-tuloy na pag-angat. Pinapakinis din nito ang matapang na lasang lemon at luya na ginagawang hindi lamang mabuti kundi masarap din ang timpla. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol sa sangkap na pinaka hindi napapansin, ang pasas. Alam kong maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit kapag pinakuluan ang pasas, naglalabas ito ngang malambot na tamis na parang sirup na puno ng iron, potassium, at mga plant-based compound na nagpapalusok sa dugo. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga nakakaranas ng pagkapagod, panlalamig ng mga kamay at paa o mababang tatak. Ang pasas ay nagdaragdangang katawan sa inumin at katawan sa inyong sirkulasyon. Ang maganda sa timplang ito ay hindi ito idinisenyo sa isang laboratorio. Mula ito sa karanasan, sa obserbasyon, sa pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng magtumatandang lalaki. At ngayong naunawaan na ninyo kung ano ang dala ang bawat bahagi, oras na para ihanda ang inyong sarili. Dahil sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsasama-samahin ang mga sangkap na ito hakbang-hakbang upang makabuo nga pinakamakapangyarihang pang-araw-araw na inumin para sa malalaking higit sa 60. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang kahit isang detalye. Panlima, paano ihanda ang timpla ang luya hakbang-hakbang? Mayroong isang bagay na napaka-personal sa paghahanda ng isang lunas gamit ang iyong sariling makamay. Lalo na kapag alam mong ito ay para sa iyong kalusugan, iyong enerhiya, at maging sa iyong koneksyon sa taong mahal mo. Marami sa mga lalaking kasama ko sa trabaho ang nagsabi sa akin na ang paggawa ng timplang ito ay naging higit pa sa isang gawain. Ito ay naging isang sandali ng intensyon, isang paraan ng pagbawing ng kontrol sa isang bagay na akala nila ay nawawala na. At gusto kong maranasan ninyo ang parehong tahimik na kapangyarihan na iyon. Magsimula sa sariwang luya. Halos kasing laking inyong hinlalaki o isang maliit na dakot. Humigit kumulang 50 gram. Hugasan itong mabuti sa ilalim ng malamig na tubig. Habang binabalatan ito gamit ang isang kutsara o maliit na kutsilyo, pansinin ang amoy na umalinggasaw iyong matalas at makalupang amoy. Iyan ang gingrol na inilalabas. Hiwain ang binalatang luya sa maninipis na bilog, halos kasing kapang isang barya. Kung mas manipis ang hiwa, mas maraming lasa at sustansya ang makukuha ninyo. Sunod, kumuha ang isang sariwang lemon. Banlawan ito at dahan-dahang gadgarin ang panlabas na dilaw na balat upang makuha ang zest. Kailangan ninyo
ng halos isang kutsara. Ang zest na iyon ay punong na essential oil na nagpapasigla sa panunaw, metabolismo at mood. Ngayon, hatiin ang lemon sa gitna at pigayin ang humigit kumulang 25 ml o halos 2 kutsarang gatas. Salain ito para maalis ang buto at sapal. Ang kombinasyon ng zest at gatas ay nagbibigay ng parehong liwanag at lakas sa inyong timpla. Ngayon, kunin ang 2 kutsara ng purong pulat pukyutan. Idagdag ito sa isang mangkok kasama ang hiniwang luya at lemon zest. Haluin ng dahan-dahan habang lumalambot at humahalo ang pulot pukyutan. Ang bango ay magsisimulang lumalim at magiging mainit, matalas at bahagyang matamis. Itong malagit na pinahalong, ito ang inyong basehan ng lasa at enerhiya. Itabi mo na ito habang inihahanda ang susunod na hakbang. Sa isang maliit na kaserola, maglagay ng 350 ml ng tubig at 100 gram pasas. Dahan-dahan itong pakuluan sa katamtamang apoy. Makikita ninyong magsisimulang lumobo at lumambot ang pasas na inilalabas ang kanilang tamis at sustansya sa tubig. Hayaan itong kumulo ng 5 minuto. Pagkatapos ay salain ang pinahalong gamit ang isang fine mesh para makuha ang likidong may halong pasas. Itong ginintuan at bahagyang malapot na tubig ang inyong pundasyon. Ngayon, ibalik ang likidong iyon sa kaserola at idakdak ang pinahalong luya, pulot pukyutan at lemon. Haluin ito ng dahan-dahan sa mahinang apoy, sapat lang para matunaw at maghalo ang lahat. Huwag itong pakuluan. Ang sobrang init ay maaring sumira sa mga aktibong compound ng luya. Hayaan itong maghalo ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos ay takpan at hayaan itong magpahinga ng 1 pang 5 minuto. Ang nagawan ninyo ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang toniko, isang ritual, isang pangako sa inyong sarili. Ngunit ang pag-alam kung paano ito gawin ay simula pa lamang. Dahil kung paano at kailan ninyo gagamitin ang timplang ito ay maaring magbukas ang isang ganap na kakaibang antas ang maresulta. At iyan mismo ang pag-usapan natin sa susunod. Mahanda, dito na magsisimula ang tunay na transformasyon. Panganim, paano ito gamitin para sa pinakamatas na epekto? Ngayong naglaan na kayo ang oras para ihanda ang makapangyarihang timpla ang luya na ito, pag-usapan natin kung paano ito aktwal na gamitin para makuha ang resultang nararapat sa inyo. Dahil gaano man ito kasimple, mahalaga ang tiempo at pagiging tuloy-tuloy, nakita ko na ang mga lalaking umiinom nito minsan, nakakaramdam ng kaunting init at pagkatapos ay nakakalimutan na ito. Ngunit ang mga gumagawa nito, bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain, sila ang malalaking bumabalik sa akin na may mas maniningning na mga mata, mas malakas na boses at mga kwentong nagsisimula sa hindi kayo maniniwala dito, Dok. Kaya narito kung paano ito gawin ng tama. Uminom ngang isang mainit na tasa sa isang araw-araw, hindi tuwing ikalawang araw, hindi lang tuwing weekend, araw-araw ang pinakamagandang oras. Inirekomenda ko alinman sa umaga o sa magang gabi, depende sa inyong pamumuhay at mga pangangailangan. Kung iinumin ninyo ito sa umaga, malamang na makaramdam kayo ng mas pagiging alisto, mas focus at mas buhay sa buong araw. Kung iinumin ninyo ito sa gabi, mari itong magsilbing isang kalmado at pampainit na paunang salita para sa mas malalim na pahinga. O kahit mas malalim na koneksyon sa inyong sarili o sa inyong partner. Alinman dito, ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Hindi ito isang mabilisang lunas o isang biglaang pag-angat ng enerhiya na nawawala sa loop ng ilang oras. Ito ay isang tagapagtayo. Isipin ninyo ito na parang pag-alaga ng apoy, kailangan ng ilang kislap, tuloy-tuloy na panggatong at pasensya. Ngunit kapag ito ay naapoy na, ang init ay kumakalat kahit saan. At sa bawat araw na iniinom ninyo ito, ang apoy na iyon ay lalong lumalakas, umabot sa inyong puso, sa inyong sirkulasyon, sa inyong enerhiya, at o maging sa inyong pagganap sa kwarto. Ano ang maari ninyong asahan na maramdaman para sa maraming lalaki? Ang mga unang pagbabago ay banayat ngunit makabuluhan. Marahil ay gigising kayo ng walang mabigat na fog. Marahil ay hindi na gaanong naninigas ang inyong matuhod o mas komportable na kayo sa inyong sariling balat. At sa paglipas ng panahon, maaring mapansin ninyong mas tuwid na kayong maglakat, mas madalas tumawa, at mas natural na tumutugon sa kislap ng pagmamahal na maaring nawala na nitong manakaraang taon. Iyan ay hindi lang isang pakakataon. Iyan ang paraan ng pagsasabi ang inyong katawan ng salamat. Ngunit heto ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi lang ito tungkol
sa pag-inom ngang timplang ito. Ito ay tungkol sa pagpayag na maging bahagi ito ngang inyong ritmo, bahagi ngang paraan ng paggalang ninyo sa inyong katawan habang ito ay tumatanda. At kapag ginawa ninyo iyon, hindi lang ninyo binabago ang inyong kalusugan, binabago ninyo ang inyong kwento. Gayunpaman, kahit ang pinakamagagandang ritual ay maaring masabotahe nga simpleng pagkakamali. At sa susunod, ipapakita ko sa inyo ang mga pinakakaraniwang ginagawa nga lalaki kapag sinisimulan ito at kung paano ito iwasan para hindi ninyo aksidenteng hadlangan ang inyong sariling pag-unlad. Maniwala kayo sa akin, ang bahaging ito ay maaring makapagligtas sa inyo ngang ilang linggong pagkadismaya. Pampito, epekto sa damdamin. Ano ang kahulugan nito para sa inyo at sa inyong kabiyak? Mayroong isang sandali na nangyayari para sa maraming lalaki kapag ilang linggo na nilang ginagamit ang timplangang luya. Hindi ito dramatiko o magarbo. Ito ay tahimik ngunit makapangyarihan. Marahil ito ay ang paraan ng kanilang paggising na nakapagpahinga sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Marahil ito ay ang paraan ng kanilang pagtingin sa salamin ng may kaunting pagmamalaki. O marahil at ito ang pinakamadalas kong marinig, ito ang tingin sa mga matang kanilang asawa. Isang tingin na matagal na nilang hindi nakikita. Isang kislap na nagsasabing, nakikita na ulit kita. Dahil maging tapat tayo, ito ay higit pa sa dalawang dugo. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pakiramdam na konektado, naroon at buhay. Nakipag-usap na ako sa napakaraming lalaki na tahimik na dinadala ang bigat ng humihinang pagganap, hindi dahil sa ego, kundi dahil namimiss nila ang pakiramdam ng pagiging malapit. Namimiss nila ang paraan ng pag-abot sa kanilang asawa. Namimiss nila ang tahimik na kumpiyansa na alam nilang kaya, nilang makapakita ng buo hindi lang pisikal, kundi emosyonal. At iyan ang ibinabalik ng timplang ito sa sarili nitong simple at natural na paraan. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, Dok, mas madalas na kaming nagtatawanan, nagahawakan na kami ulit. Para bang may natunaw na yelo sa pagitan namin. Hindi lang sirkulasyon ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya ang pagiging malapit, tiwala at galak. Ang ganoong uri ng pagbabago ay hindi lang nakmumula sa isang inumin. Nakmumula ito sa pagpapakita para sa iyong sarili araw-araw ng may intensyon. At ang timpla ay nagiging simbolo ng pangakong iyon, hindi isang himala, kundi isang mensahe sa iyong katawan at sa iyong asawa na nakmamalasakit ka pa rin, nakasama ka pa rin dito, na mahalaga ka pa rin. At heto ang kagandahan, hindi mo kailangang ipaliwanag ang anuman dito. Kapag maganda ang pakiramdam mo, kapag bumalik ang iyong enerhiya, kapag mas mataas ang iyong nu at hinahawakan mo ang kanyang kamay ng may higit na presensya, nararamdaman din niya iyon. Binabago nito ang dinamika. Nagbubukas ito ng espasyo para sa tawanan, pagiging malapit at kahit isang bagong uring romansa isa na binuo hindi sa pagmamadali kundi sa pag-unawa. At sa espasyong iyon, kahit ang pinakamalit na kilos ay nagiging makabuluhan muli. Ngayon, ayaw kong mawala sa inyo ang pag-unlad na iyon, kaya kailangan nating pag-usapan ang karaniwang bitag, ang bagay na maaring tahimik na sumira sa lahat ng inyong muling itinatayo. Dahil kahit ang pinakamagagandang natural na lunas ay maaring mabigo kung gagamitin sa maling paraan. At sa susunod, gagabayan ko kayo sa mga nakatagong pagkakamali na ginagawa ngang karamihan sa mga lalaki kapag sinisimulan ang paglalakbay na ito at kung paano ninyo ito maiwasan upang mapanatiling dumadaloy ang maresulta. Manatili sa akin, dito na nagiging maganda ang mahusay. Pangwalo, iwasan ang makaraniwang pagkakamali na ito. Nakita ko na itong mangyari ng maraming beses. Isang lalaki ang sa wakas ay nakpasya na kontrolin ang kanyang kalusugan. Bumili siyang sariwang luya, hiniwa ang lemon, pinakuluan ang pasas, at ginawa ang timpla tulad ng itinuro ko sa kanya. At sa loob ng ilang araw, iba ang pakiramdam. Mas maraming enerhiya, mas malinaw na isip, kaunting sigla sa kanyang hakbang, ngunit pagkatapos, wala na. Huminto ang pagbabago, natigil ang resulta. Tumawag siya sa akin at sinabing, Dok, hindi ko maintindihan, sinunod ko lahat ng eksakto. At dun, kami nagsisimulang mag-imbestiga. Dahil kadalasan, hindi ang ginagawa niya ang mali, kundi ang hindi niya napapansin. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko ay ang pagpapakulo ng luya ng masyadong malakas. Ang mataas na init ay sumisira sa gingerol, ang aktibong compound na nagpapabisa sa luya. Ang banayat na init ang sikreto sapat para magalo,
hindi para sumira. Kaya kung nakmamadali kayo sa proseso, nilalakasan ang kalan o iniinit muli ang timpla sa pinakamataas na setting, maaring kinakansela ninyo ang mismong nga benepisyong sinusubukan ninyong makuha. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paglaktaw sa balat ng lemon at paggamit ng deboteng lemon juice sa halip na sariwa. Maaring madali ang deboteng iyon, ngunit kulang ito sa mga essential oil, sa balat ang nga compound na sumusuporta sa metabolismo, nagpapabuting ang pagsipsip, at nagpapasiglang ang inyong mood. Kung gagawin ninyo ito, gawin ninyo ng tama, gumamit ng isang buwong sariwang lemon, pasasalamatan kayo ng inyong katawan para dito. Pagkatapos, nariyan ang tukso na ituring ang timpla bilang isang himalang inumin na kailangan lang paminsan-minsan. Marahil ay iniinom ninyo ito 2 beses sa isang linggo o kapag pagod lang kayo. Ngunit ang timplang ito ay hindi isang panagip, ito ay isang ritmo. Ang resulta ay namumula sa pagiging tuloy-tuloy sa pagsasabi sa inyong katawan araw-araw. Lumalaban pa rin ako, namumuhunan pa rin ako sa aking sarili. At panghuli, isang pagkakamali na madaling makaligtaan, ang pakbabalewala sa manakapaligid na gawi. Kung iniinom ninyo ang timpla tuwing umaga ngunit sinusundan itong processed food, puyat o mabigat na alak, pinapabagal ninyo ang inyong sariling pag-unlad. Makapangyarihan ang timplang luya, ngunit pinakamahusay itong gumagana kapag sinusuportahan ito ang inyong ngagawi. Hindi ito nangangahulugan ng perpeksyon, nangangahulugan itong intensyon. Nangangahulugan ito ang pagliha ang espasyo para magawa ang timpla ang trabaho nito. Ang magandang balita, madaling ayusin ang mga pagkakamaling ito. Isang maliit na pagbabago dito, kaunting dagdag na pag-ingat doon at bigla, ang mga resulta ay nagsisimulang dumaloy muli. At kapag nangyari iyon, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nagsisimulang mangyari. Dahil ngayon, hindi lang ninyo pinapabuti ang sirkulasyon. Binabago ninyo kung paano kayo nakakaramdam, kung paano kayo nagpapakita, at kung paano kayo tumatanda. Kaya ano ang dapat ninyong asahan sa susunod? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang nangyayari kapag nanatili kayong tuloy-tuloy. Araw-araw, bawat tasa. Ang resulta ay maaaring magulat sa inyo. Pansiyam, ano ang asahan sa paglipas ng panahon? Ang unang ilang araw ang paggamit ng timplang luya na ito ay maaring banay at halos tahimik. Marahil ay mapapansin ninyo ang kaunting init sa inyong kamay at paa. Marahil ay medyo mas malinaw ang inyong isip sa umaga. O marahil, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, matatapos ninyo ang inyong araw na may natitira pang enerhiya. Madaling balewalain ang maliliit na pagbabagong ito, ngunit mahalaga ang mga ito. Dahil iyon ang paraan ng pagsasabi ng inyong katawan, nakikinig ako, tumutugon ako. Sa pagtatapos ng unang linggo, isang mas malalim na bagay ang madalas na nagsisimulang mangyari. May mga lalaking nagsabi sa akin, wala akong gaanong inaasahan, pero ngayon, mas malayo na ang nalalakat ko nang hindi napapagod. O nagigising na ako bago pa man tumunok ang alarm at talagang handa na. Hindi ito mapagkakataon lamang. Ito ay masenyales ng mas mahusay na sirkulasyon, pinabuting pahahatid ng oksigen, at mas malusok na ritmo ng metabolismo. Ibig sabihin, mas mahusay na sinisipsip ng inyong katawan ng mga sustansya. Mas maluwag na dumadaloy ang inyong dugo, at nakukuha ngang inyong mga selula ang enerhiyang kailangan nila para gumana. Sa bandang ikalawa o ikatlong linggo, ang timplang ito ay madalas na nagsisimulang gumana sa ibang antas. Nagsisimulang mapansin ngang lalaki ang ngapakbuti sa kanilang kumpiyansa sa kwarto. Hindi palaging sa mga dramatikong paraan, ngunit sa mga paraang mahalaga. Kaunting pagiging mas matugunin, mas malakas na koneksyon, mas kaunting pag-alinlangan, mas maraming presensya. At madalas, ang kanilang maasawa ang unang nakakapansin. Nakarinig ako nga kwentong mapapangiti kayo, nga asawang namumula habang sinasabi sa akin na nagtatanong ang kanilang mamisis, anong nakain mo? At ang katotohanan, hindi ito tungkol sa kung anong pumasok sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang sa wakas ay binigyan nila ng pagkakataon na gawin ang kanilang katawan. Habang mas matagal kayong nananatiling tuloy-tuloy, mas maraming benepisyo ang tila lumalabas, mas matalas na pag-isip, mas matatak na mood, nabawasang paninigas ng kasukasuan, mas magaan na hakbang, mas malakas na pakiramdam sa sarili.
Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay at hindi pare-pareho para sa bawat lalaki. Ngunit nangyayari ito kapag nanatili kayo sa landas, kapag ginagawa ninyo ang pagpili bawat araw na magpakita para sa inyong sarili isang mainit na tasa sa bawat pagkakataon. At heto pa ang isang bagay na dapat tandaan. Dahil lang natural ang inuming ito, hindi ibig sabihin na mahina ito. Sa katunayan, ang lakas nito ay nakasalalay sa kung gaano ito kabinay at kasigasik na gumagana kasama ng inyong katawan. Sa halip na laban dito, ang susi ay pasensya. Magtiwala sa proseso at magugulat kayo sa kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan kahit pagkatapos ng 60, 70 o 80. Ngunit paano kung handa na kayong dalhin ito sa mas mataas na antas? Paano kung maaari ninyong paktibayin ang momentum na ito at paramihin ang mga resulta? Sa susunod, ibabahagi ko ang ilang makapangyarihang paraan para mapalakas ang mabenepisyo ngang timplang ito at bigyan ang inyong kalusugan at kumpiyansa ngang mas malaking pag-angat. Manatili sa akin, dito na magiging tunay na kapanapanabik. Ika-10, mga karagdagang pampalakas para sa mga lalaking nais ng higit pa. Kapag ang timplang ng luya ay naging bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo, mayroong nagbabago. Nagsisimulan ninyong mapagtanto na hindi lang kayo tumatanda, kayo ay lumalakas, nagiging mas mulat, mas nakayon sa inyong katawan. Ang pagbabagong iyon ay nagbubukas ng pinto para gumawa ng higit pa, para makdakdang malilit na gawin na lumilikang malalaking resulta. Dahil kapag matatak na ang pundasyon, ang tanong ay nagiging, ano pa ang maaari kong gawin para mas gumanda ang pakiramdam ko? Dito pumapasok ang simple ngunit makapangyarihang pampalakas na ito. Magsimula tayo sa kanela, cinnamon. Isang kurot lamang na idadagdag sa inyong timplang ng luya ay makakatulong na iregulat ang asukal sa dugo at bawasan palalo ang pamamaga. Sinusuportahan din ng kanela ang sirkulasyon at metabolismo na ginagawa itong perpektong pandagdag sa ginagawa ng luya. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na ang pagdaragdag ng kanela ay nagbibigay sa inumin ng mas malalim at mas nakakaginhawang lasa, isang bagay na hinahanap-hanapan nila. Isa pang hindi gaanong napapansin na pampalakas ay ang maikling paglalakad, hindi kailangang mahaba o mabilis. Ang isang banayat na 10 hanggang 15 minutong paglalakad pagkatapos inumin ang inyong timpla ay nakakatulong na paganahin ang daloy ng dugo, tumutulong sa panunaw at nagbibigay senyales sa inyong katawan na handa na kayong gamitin ang enerhiyang iyon. Isipin ninyo ito bilang pagpapaandar ng makina pagkatapos makarga ng gasolina. Ang paglalakat ay mayroon ding kahangahangang epekto sa inyong kalinawan ng isip at mood dalawang, bagay na madalas na bumubuti kasabay ng inyong pisikal na pagganap. Pagkatapos, nariyan ang pagsasanay sa pahinga. Alam kong maaring simple o kakaiba ito pakinggan, ngunit ang pakuhang 5 malalim at mabagal na pahinga bago o pagkatapos inumin ang inyong timpla ay maaring makabuluhang magpataas ng pagsipsip ng oxygen at magpakalma sa nervous system. Nakakatulong ito sa inyong katawan na mas mahusay na sipsipin ang mga sustansya habang binabawasan din ang stress na alam nating nakakasira sa mga hormone at antas ng enerhiya. Ang pahinga ay isa sa hindi gaanong nagagamit na kasangkapan para sa malalaking higit sa 60 at wala itong gastos. At panghuli, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagtulog. Sinusuportahan ng timplang luya ang pagre-relax sa gabi, ngunit kung sasamahan ninyo itong isang tuloy-tuloy na gawain bago matulog walang screen, isang mainit na shower, malambot na ilaw, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pagkakataong mas malalim na maibalik ang sarili. Ang mas mahusay na pagtulog ay nangangahulugang mas malakas na immunity, mas mabilis na pagaling, at mas mahusay na pagganap sa lahat ng aspeto. Ang pinakagusto ko sa mga pampalakas na ito ay wala sa kanila ang sukdulan. Hindi kayo hinihiling na baguhin ang inyong buong buhay o maging ibang tao. Gumagawa lamang kayo ang maliliit at matatalinong hakbang na nagpapatibay sa gawaing ginagawa na ninyo. Ito ang inyong katawan, inyong landas at inyong pakunlad. At ngayong nakita na ninyo kung ano ang possible, ang tanging tanong na natitira ay ano ang susunod? Sa huling bahagi ng paglalakbay na ito, nais kong iwanan kayo ng isang mensahe mula sa puso. Dahil hindi lang ito tungkol sa sirkulasyon o enerhiya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lalaking alam ninyong nandiyan pa rin sa inyo. Tapusin natin ito ng malakas. Conclusion, ang pagbawi sa lalaking nandiyan pa rin sa inyo
Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali para kausapin kayo hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama na sa paglalakbay ng libu-libong iba pa na tulad ninyo. Nakikinig kayo, sinisipsip ang nga ideya, marahil ay iniisip pa kung paano magiging hitsura ng maliliit na pagbabagong ito sa inyong sariling buhay. At gusto kong malaman ninyo ito, lahat ng inyong natutunan ay hindi teorya. Ito ay totoo. Ito ay gumagana na para sa malalaking nasa kanilang ika 60, ika 70 at kahit ika 80 na taong gulang na dating pakiramdam ay nasa likod na nila ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit isang bagay na kasing simpeng isang timplang luya, kapag inihanda at ginamit ng may intensyon, ay nagbigay sa kanilang isang bagong simula. Pinausapan natin kung bakit ang daloy nugo ang tahimik na makina sa likod ng inyong enerhiya, lakas at koneksyon. Tiningnan natin ang luya hindi bilang isang pampalasa, kundi bilang isang powerhouse ng sirkulasyon ang tulong ng kalikasan na naghihintay lang sa inyo. Natutunan ninyo kung paano ang 5 simpleng sangkap luya, lemon, pulot pukyutan, pasas, at tubig ay maaring paksamahin upang makabuo ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa maraming gamot sa merkado. Nakita ninyo kung paano gumaganap ng natatanging papel ang bawat sangkap, kung paano ihanda ang timpla ng may pag-ingat, at kung paano ito gamitin araw-araw para magtayo ang momentum sa halip na habulin ang nahimala. Ngunit marahil ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nasa tasa. Ito ay kung ano ang ibinabalik sa inyong gawaing ito, ang inyong focus, ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahang tumingin sa inyong asawa ng may presensya at pagmamalaki. Iyan ang tungkol sa paglalakbay na ito, hindi tungkol sa pagbabalik ng oras, kundi tungkol sa pagbabalik loop sa inyong sarili muli. Araw-araw, bawat tasa, ipinapaalala sa inyong katawan at sa inyong isipan na hindi pa kayo tapos. Mayroon pa kayong lakas na iaalok, mayroon pa kayong pagmamahal na ibibigay, at mayroon pa kayong kapangyarihan na makaramdam na buo muli. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang isang lalaki ay nagpasya na bawiin ang kanyang kalusugan, hindi para sa ego, kundi para sa dignidad. Nakita ko ang pagbabalik ng saya sa kanyang pagsasama, ang pagbabalik ng gaan sa kanyang hakbang, ang pagbabalik ng kislap sa kanyang boses. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay, ngunit nagsisimula ito sa isang maliit na bagay, isang hiwa ng luya, isang sandali ng pag-alaga, isang tahimik na pagpili na patuloy na magpakita. Kaya nasaan man kayo ngayon, sa inyong sala, sa inyong kusina, marahil nag-isa, sa inyong iniisip nais kong marinig ninyo ito. Hindi pa huli ang lahat, hindi kayo masyadong matanda o masyadong malayo na. Ang lalaking dati kayo ay nandiyan pa rin sa At sa pamamagitan ng timplang ito, ang gawain ito, at ng pananaw na ito, mari kayong makaramdam na parang kayo ulit ang dati marahil ay mas mahusay pa. Ngayon, gawin ninyo ang unang hakbang. Ang inyong sarili sa hinaharap ay nagpapasalamat na sa inyo